Hello mga bes! Pag-uusapan naman natin ngayon yung pinaka-importante at palaging tinatanong sa atin, ano nga ba ang mga requirements bilang isang housekeeper dito sa Japan sa Magsaysay Agency? Okay, bago po tayo mag-apply, siguraduhin po muna natin na meron tayong mga requirements. Dahil sa Magsaysay ay medyo mahigpit sila. Kapag wala kayong mga requirements na dala-dala, ay mapipending kayo. If ever na-qualify kayo, mapipending kayo, matatagalan kayo. Kasi gusto nila yung complete na po yung mga requirements. Unang-una po, syempre, is ang resume or yung mga CV natin, dapat updated po yan. Next, COE, Certificate of Employment. Importante din yan mga best. Kasi paano natin mapapatunayan sa kanila kung yung experience mo ay totoo kung wala tayong COE. Okay, paano naman yung mga ex-abroad? Okay, sa ex-abroad po, meron po kasi talagang hindi nagbibigay ng mga COE, no? Yung mga amo ninyo napakahigpit. Alright, OFW info sheets. Pwede daw po yun, and tsaka yung mga old contract ninyo, yung nagpapatunay talaga na legit na kayo ay nakapag-ex abroad. Ayan. Sa mga ongoing pa yung kontrata dyan sa abroad, I highly suggest na gumawa na kayo, or kung hindi nagbibigay talaga yung amo ninyo, kayo mismo mag-type yung sa computer, sa laptop ninyo, tapos itatype nyo dun yung COE ninyo, tapos papirmahan mo sa amo mo. Kasi ako, ganun yung ginagawa ko at tinuturo ko sa mga estudyante ko. Next, kapag naman high school kayo, graduate, high school diploma or form, tsaka form 137. Kailangan na kailangan po yan. Okay? And kapag naman po ay kayo ay college level or college graduate, college diploma, tapos TOR. Yan, kailangan po yan. Next, PSA, birth certificate. Ngayon, maraming nagtatanong sa akin, allowed po ba yung late register? Yes po, allowed naman po siya, pero dapat meron kayong PSA. Pero minsan may mga cases talaga na walang PSA kasi sa sobrang yung kaka-register lang nila, baptismal certificate, kailangan nyo po yun sa mga late register na wala pong PSA. Kapag kayo naman po ay kasal na, PSA Marriage Certificate. At ito ang number 1 na pinaka-importante talaga, TESDA DH Domestic Helper in situ. Certificate of Completion and Training. So, bali tatlo po yun ha. Kapag nag-training kayo sa TESDA or mga accredited ng TESDA, tatlo po yung papel na binibigay sa inyo, yung pinapa-read-ribbon, tsaka yung pinapa-cav. So, hindi pwede yung DH in situ certificate lang. Kasi maraming mga cases dyan na mga ex-abroad, lalo-lalo na sa Middle East, ay hindi binibigay ng mga agency sa kanila yung kanilang COE and training certificate lang. So, hindi po yun po pwede. No? And sa mga expired na po yung mga in situ nila, kailangan nyo daw mag-training ulit. Kasi, ang sabi po sa akin, ng accredited ng TESDA, which is yung ARV, meron daw inad si TESDA na sa new course ng DH. So, wala na daw po renewal ngayon. So, kailangan nyo pong kumuha ng bago sa mga na-expired na. So, ngayon, kung gusto niyo naman po ng more on, question regarding dito sa TESDA DH na ito, kasi mas sila yung makakasagot sa inyo. So, ilalagay ko dito yung contact ng ARV Training Center. Yan po yung pinaka number 1 na recommend ko na training center kasi ang ganda ng turo nila. Matututo talaga kayo doon. Yun ang masasabi ko. Tapos, yung turo nila ay bukal talaga sa loob. As in, galing dito. Yung talagang may concern sa inyo na magagamit nyo talaga sa abroad. Ito pong mga vlog natin ay ito po ay mag-a-apply pa lamang. No? Kapag naman kayo na-select ng initial screening, meron pa po yung additional na requirements, which is yun nga po yung e-registration. So, kailangan yung sa mga hindi pa ex-abroad ha,
magpaparegister kayo doon sa e-registration sa DMW, Department of Migrant Worker.com. Meron naman mga tutorial din sa YouTube. Ito sa YouTube, manood lang po kayo. Kasi ako, wala po akong tutorial na ganun. Doon lang din ako nanonood if ever na nakalimutan ko. So, ayan po yung mga nabanggit ko sa mga gustong mag-apply. Be ready po sa mga requirements muna ninyo para hindi kayo mapending. Yun nga po, i-recap ko, resume, Certificate of Employment, OFW info sheet kapag ex-abroad kayo, high school diploma kapag high school kayo, if college naman, TOR or diploma ng college. Form 137 pala din kapag high school. PSA, birth certificate. Kapag married kayo, PSA, marriage certificate. And then, especially yung TESDA, DH in situ. DH po ha, hindi po allowed yung housekeeper. TESDA housekeeping, hindi po yun. Hindi po yun tatanggapin. Kasi iba po kasi yung category nun, which is yun na yung mga building cleaner. Kasi sa course kasi ng housekeeping, hindi siya kumpleto eh. Wala siyang cooking. Hindi talaga siya kumpleto. Kasi pang hotel lang kasi talaga yun, yung housekeeping na yan. Dito po sa Japan, ang mga housekeeper po dito ay sa bahay naglilinis. Kaya kailangan nila yung DH in situ. So, ayan po. Yun lang po yung mga requirements, and kung meron pa ako nakalimutan or meron kayong mga question, comment down below lang po kayo, and yan, good vibes lang po tayo dito sa ating channel dahil willing ako i-share sa inyo lahat yung mga nalalaman ko. And kung gusto nyo pong matuto ng Nihongo and mag-guide namin kayo personally, ayan, mag-enroll kayo sa Japan Dreamer Academy by Poison Ivy Jane. So, ako po mismo yung nagchat-chat doon. So, yun pa. Maraming salamat sa pagtitiwala, and don't forget to subscribe, like, follow, and sa ating mga pages. Poison Ivy Jane, TikTok, FB, and YouTube. Maraming salamat po. See you again next time. Matane.